Natakot po si John the Beloved. Nang makita niya si Jesus for the first time in many years. Sabi ng Biblia, lumingon ako upang aking maalaman kung sino yung parang dagundong ang boses na nagsasalita. Ngunit sa kanyang paglingon, siya po ay napaluhod. Napangudngod ang kanyang muka sa sahig dahil natakot ito sa anyo ng Panginoong Jesucristo. Parang may apoy ang mata, may apoy ang dila. Alam niyo po si Jesus ay Diyos. Kaya hindi kayang tagalan ng kahit na sino pa mang tao ang kanyang glory. Ang tanong ko, bakit ipinakita ni Jesus kay John ang ganung anyo sa kanya? Pero ako kasi naniniwala po kung Jesus is lovely, yes, alam natin yan. Pero ang totoong side, or should I say, ang totoong anyo ng Panginoong Hesus, I believe, yung nakita po ni John, bilang Diyos, punong-puno ito ng glory. Di po ba? Talagang hindi makakatagal sa kanya maski mga kabundukan. In fact, pagdating po ng kanyang second coming, yung pinakamataas na bundok tatapakan niya, mag-i-split po yan. So, ibig ko pong sabihin is this, ang Panginoong Jesucristo bilang Diyos ay full of glory. Nakukonsume lahat, di ba, pag nandyan siya. Pero iniwan niya ang trono na yan para mamatay sa krus para sa atin. Mahal niya ang mga tao maski mga hindi naniniwala sa Kanya. Iniimbitahan niya. Pero alam niyo po ba ang privilege nating mga born-again Christians? Tayo po ang Kanyang gagamitin. We are the ambassadors of Christ, sabi ng 2 Corinthians chapter 5. Chapter 18, verse 18 should I say. At tayo po ay talagang inaanyayahan ng Panginoon na makisali. Di po ba sa gawain niya ng pag-share ng kanyang gospel of grace? Pag sinabi mong gospel of grace, it's about His finished work on the cross. At yung anyong niya ng Panginoong Jesucristo, naniniwala ko, siyang masusumpungan ng Antikristo pagdating ng panahon na yan. Matatakot ang Antichrist pag nakita niya si Jesus. Maski anong lupit ng Antikristo, makikita niya si Jesus, makukonsume po siya. Ganon, nasabihin ni Jesus sa kanya din. Yes, tuloy-tuloy pong mamamatay ang Antikristo at itatapon po siya sa dagat-dagatang apoy. So maghihintay doon para ma-join na sa kanya si Satanas at lahat ng unbelievers. Lahat ng unbelievers itatapon po sa Gehenna. Kaya tandaan po ninyo, kung kayo ay nare-reach out nito at winawalang bahala ninyo ang laman o content na ito, wala na po kung pananagutan pag napunta kayo sa Gehenna. Wala naman talaga kaming pananagutan eh. We're just here to share the good news. At natutuwa po ko, nandyan si Rene Rowland, nandyan si Buzz Rajkin, Tony Evans, at marami pang ibang nangangaral ng good news ni Jesus. Okay? Hindi natin pinababayaan yan. We will continue to proclaim His goodness and His grace until the time of His coming for us on the rapture first. Then after 7 years, He will come here again together with us, the believers of His. So sabi ko po, napakasarap po pag born again Christian ka na. Secured ka na. Sabi nga nung kanta ng In Your Hands, I'm so secured. You're here with me. Di po ba? You set me free and show the way. O, di ba? Ayoko nang kantahin, baka makapiright pa tayo. Pero yung In Your Hands, I suggest, pakinggan po ninyo sa YouTube o sa Spotify yan. Talaga pong nakagagaan niya ng kalooban. Nandyan yung secure footing natin sa pag-ibig at pagmamahal ni Jesus. Subscribe na kayo dito. Share the good news. Pakishare po ang video nito. Mahalaga. Many will benefit on the real Jesus. Siya po ay nanlilisik ang mata para sa unbelievers. But
maamong maamo para sa ating mga mananampalataya. Thank you, and Jesus truly loves us all.